May kwento noon dito sa amin. Matagal na ang kwentong ito. Kwento-kwento pa ito ng mga sinaunang matatanda noon. Hindi pa ako pinapanganak na mangyari ang kwentong ito. Kahit ang mga lolo at lola namin, alam ang istoryang ito. Hi Sir Jerry, itago niyo na lang ako sa pangalang Lisa. Sir Jerry, sinadya kong itago ang pangalan ko, maging ang lugar namin, bilang respeto sa pamilyang nasa kwentong aking ibabahagi. Tawagin na lang nating Mang Imo at Dita, ang mag-asawang matanda. Hindi nila tunay na pangalan. Sa mga kwento noon, itong si Mang Imo ay namatay dahil sa karamdaman. Pumanaw ito sa edad na 70. Noong panahon din na yon ay laganap ang kwento tungkol sa aswang. Dahil totoo naman daw ang mga aswang. Sabi nga ng matatanda noon, madaling nakakalapit sa mga kabahayan ang isang aswang dahil wala pa noong kalsadang may mga ilaw ang poste. Pati mga bahay ay wala ring mga ilaw. Gaas lamang ang ilaw nila sa bahay. Masasabing hindi pa develop ang komunidad. Noong nakaburol ang labi ni Mang Imo, mangilan-ngilan lang daw ang mga tao na dumarating para makiramay, lalo na sa gabi. Mahirap daw noon kasi wala pang kuryente noon. Kaya sa gabi mahirap ang magbantay. Gasera, kandila at sulo lamang ang nagsisilbing ilaw sa lamay ng patay. Isang gabi daw, malalim na ang gabi noon. Ang nagbabantay na lamang sa kabaong ni Mang Imo ay ang asawang si Aling Dita at ang dalawang anak na babae at ilang mga kapitbahay. Nang mag-alauna na daw ng madaling araw, ang pumalit na magbantay sa kabaong ay ang bunsong anak ni Aling Dita at pinamahinga muna ang matanda. Bali, ang naiwan na lamang ay ang mga anak at ilang kamag-anak ng madaling araw na yon. Maya-maya, may dumating daw na isang matandang babae at lumapit sa kabaong ng patay. Nakalugay daw ang mahaba nitong puting buhok at kulubot na rin daw ang balat nito sa mukha. Yung anak na babae ni Aling Dita ay nagtanong kasi noon lang daw niya nakita ang matanda. Kasi nga naman, di ba pagka taga-baryo nyo, kilala mo ito at pamilyar. At alam mo kung dayo o hindi ang taong dumating. Tinanong kung taga saan at kung kilala nito ang kanyang tatay. Lola, taga saan po kayo? Parang ngayon ko lamang kayo nakita rito. Ngumiti daw yung matanda at sinabing taga-kabilang ibayo siya at napadaan lamang siya. Tapos umalis na yung matanda. Kahit yung ilang kamag-anak na nandun ay nag-iisip kung sino at taga saan yung dumating na matanda. Lumapit daw yung panganay na babae sa kapatid at nagtanong kung kilala yung matandang dumating. At sumilip pa nga sa labi ng kanilang ama. Sagot naman ng bunso ay hindi rin. Basta ang sabi ay taga-kabilang ibayo at napadaan lamang ito. Nabanggit din daw ng bunsong babae na medyo malansa ang amoy ng matanda. Naamoy daw niya yun dahil
malapit nga ito sa kanya. Nagdaka naman daw itong panganay. Ang sabi ng matanda ay taga-kabilang ibayo ito at napadaan lamang. Kung taga-kabilang ibayo yung matanda at napadaan, saan ito galing? Madaling araw na at nag-iisa. Isa pa'y matanda na yung babae. Sabi ng ilang kamag-anak na nandun, hindi kaya aswang ang matandang babaeng dumating? Nasalisihan sila. Nang sumunod na gabi, hindi naman daw nila namataan yung matandang babae. Kaya siyempre, napanatag yung pamilya at mga kaanak ng namatay. Pero nung madaling araw na, nang madalang na ang mga tao, na mga oras na yun ay yung panganay na nagbabantay sa kabaong. Siguro daw ay dahil sa puyat, kaya karamihan ay nakatulog, maging ang bantay. Ang kwento daw noon ng panganay na anak ni Aling Dita, sa sobrang antok nito, hindi nito namalayang nakatulog na siya. Maya-maya daw ay naalimpungatan ito dahil sa mabaho at malansang amoy na kanyang naaamoy. At parang nagalaw yung kabaong. Kinabahan daw ito kaya nagtunghay ng ulo ito para tignan bakit gumagalaw yung kabaong at bakit may mabaho at masangsang na amoy. Inakala pa nito na baka ang bangkay ng kanyang ama ang mabaho at may malansang amoy. Pero laking gulat nito nang makita yung matandang babae na nakatayo sa kabilang gilid ng kabaong ng kanyang ama. Pagtingin sa matanday, nakita daw nito na dahan-dahang inaangat nito ang takip ng kabaong. Naglalangis ang mga ugat nitong mga kamay at matutulis daw ang mga kuko nito. Nang napatingin ito sa mukha ng matanda, nanlilisik ang mga mata. Tumutulo ang laway. Nakalawit daw ang mahaba nitong dila. Sa pagkakita sa matanda, sumigaw daw ito ng malakas. Sa lakas ng sigaw, nagising yung ibang kaanak, pati na si Aling Dita. Buti daw at agad nagising yung mga tao doon. Sa takot ay napaatras yung panganay na anak ni Aling Dita. Ang ginawa daw ng mga kaanak ay pinagbabato yung matandang babae. Mabilis daw tumakbo yung aswang palabas ng bakuran. Hinabol daw yun, pero mabilis ding nawala. Hindi na rin daw pinagtagal ang burol ng namayapang matandang imo dahil nga sa nangyari. Inilibing na rin ito agad. Matapos mailibing si Mang Imo, kumalat din ang balita na muntik na ngang makuha ng aswang ang bangkay ng matanda. Pero kahit sino mga taga-baryo, wala naman daw nakakakilala kung sino at kung taga saan ba talaga yung nakita nilang matanda. May mga ganun palang lahi ng aswang, kahit patay na ay gusto pa rin kunin ang katawan nito. Sa Jeric, hanggang dito na lamang. Salamat kung ma-upload mo ito sa channel mo. Ito, si Lisa. Hello po. Una po sa lahat, nais ko po magpasalamat sa sender ng kwentong ito. Sa mga nais din po magbahagi ng kanilang kwentong katatakutan, mag-send lang po kayo sa bago nating page. Ilalagay ko na lang po ang link sa description box.
Sana po huwag niyong kalimutang mag-like at mag-iwan na rin po kayo ng comment sa comment box. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman mag-subscribe na po kayo. At i-click nyo na rin po ang bell icon para ma-update po kayo sa mga bagong kwentong i-upload ko. Yun lang po. Salamat.